Ang Golden State Warriors matagal nilang inaabangan si Karl Anthony Towns sa trade market, playoff pa lang. Nung nasa 0-2 ang Minnesota kontra Dallas, expected nang tatargetin ng Golden State si Towns sa offseason. Kaso tinadhana, hindi pa rin nga lang pinagtagpo. Alam na kasi ng Golden State, pero actually buong team sa NBA alam na problemado ang Minnesota sa tax. Pinag-aagawan pa kung sino yung may-ari dahil nabenta. Gumamit pa noon ang Minnesota ng isang private equity firm para tingnan yung financial report na nag-insist yung may-ari ng Minnesota na willing silang magbayad ng tax. Nagkatotoo pa rin yung sinabi ni Kevin Garnett dati na huwag magtitiwala sa team owner na si Glenn Taylor kasi niyari na siya noon nung nangako sa kanyang magiging part owner. Natakot di umano ang Minnesota sa tax at nalulugi ng $100 million dahil sa payroll kina Towns at Anthony Edwards. Ang Golden State sanay na magbayad ng mataas na payroll. Ilang taon na silang nasa $400 million pataas. Walang nakakaalam ng trade ni Towns kumbaga biglaan dahil wala na si Woj sa ESPN. Masyado silang busy kay Jimmy Butler at kay Giannis na sinabi sa report na kung nalaman ng Golden State na iti-trade si Towns, ma-outbid nila yung Knicks. Ang prime player na pwedeng ibigay ng Golden State dito sa Minnesota, si Kuminga, Wiggins at Trayce Jackson-Davis kasama ang multiple first round pick. Yung ibang players na pwedeng isama sa trade manggagaling sa ibang teams. Parang ginawa rin ng Minnesota at itong Knicks para pumatak sa cap room. Dalang rason lang naman ng Minnesota kaya tinrade si Towns, babaan yung kanilang ibabayad sa tax. Magkakaroon pa sila ng draft compensation kung sa Golden State dinaan. Yung kontrata ni Towns hindi nalalayo sa kontrata dati ni Klay Thompson. Sa report na ma-outbid ng Golden State yung Knicks para dito sa trade, parang tagilid din yun. Iiwasan ng Minnesota na palakasin yung Golden State kasi karibal nila yun sa West. Ang daming contender pa sa playoffs dito sa West. Kaya nga yung Clippers hindi pumayag sa sign and trade kay Paul George dahil ayaw nilang palakasin yung Golden State. Kay Markkanen naman, napapirma agad ng Utah Jazz nung ayaw ibigay si Podziemski kasama itong si Kuminga. Nakaligtas sa kanila si Towns pero may isang player pa daw na pwedeng targetin ng Golden State. So hindi yan si Brandon Ingram na ngayon gustong kunin din ng Philadelphia after ng trade ni Towns dito sa Knicks. Hindi rin papabor sa Golden State na kunin si Brandon Ingram dahil baka iwan din sila next season, expiring contract na at hindi rin nila mabibigyan ng $200 million na hinihinging kontrata. Ang Blazers base sa mga report nasa fire sale. Willing silang i-trade si Grant at si Anthony Simons dahil sa rebuild na kasama pa rin doon sa pwedeng i-trade si Robert Williams. Hindi all-star si Grant pero sa pagitan nila ni Wiggins, mas okay yung nilaro ni Grant sa nakaraan 2 season. Noon pa lang kasi interesado na ang Golden State kay Grant kaso ang gusto ng Golden State isang all-star player. Sa Portland si Grant sa loob ng 2 season, 20 points, 4 rebounds, 2 assists, 46% sa field at 40% sa 3-point area. Isang 3-and-D player. Sinabi na rin naman dati na tradable yung mga player sa Golden State. Bukod kay Steph na ngayon naman lumabas din na hindi rin kasama doon si Podziemski. Merong nasa 32 days na lang si Kuminga para pumirma ng extension sa Golden State. Hanggat hindi siya nakakapirma, pwede siyang i-trade ng Warriors kasi ang hinihingi niyang kontrata nasa $200 million na malabong ibigay yon basta-basta ng team. Bukod kay Kuminga, si Moses Moody hindi pa rin nakakapirma ng kontrata. Sinabi rin naman ni Kuminga na hindi pa bukas yung pinto niya ngayon dahil kung hindi pa siya nakakapirma ng kontrata, pwede siya ma-trade. Pero kapag nakapirma na siya, next season, mahihirapan naman sa trade yung Golden State at walang basta-basta kukuha ng kontrata ni Kuminga kung wala siya sa all-star level. Magkakaroon pa yun ng tinatawag na restriction na bawal magkaroon ng 2 player na Derrick Rose rule via trade.